sa Panginoon. And we are very hungry na maramdaman lagi ang pagkilos, ang kanyang presensya, ang kanyang pagyakap. In our prayer time, sa ating worship, lagi nating inaasam-asam ang pangungusap niya, ang kanyang voice. And today, as we worship our Lord, let's, ang maging goal natin ay mapapurihan ng God. Mabigyan siya ng glory. At sa habang tayo nagpupuri, naandun yung maramdaman natin yung pagkilos ng ating Diyos sa ating mga buhay. Ang sabi sa Bible, O God, you are my God, earnestly I seek you. My soul thirsts for you. My flesh faints for you, as in a dry and weary land where there is no water. So I have looked upon you in the sanctuary, beholding your power and glory. Because your steadfast love is better than life, my lips will praise you. So I will bless you as long as I live. In your name, I will lift up my hands. As we seek God's presence today, i-worship natin siya. We will lift our hands in worship to our King of Kings. We will worship the Prince of Peace. We will glorify Jesus. Hallelujah. Lord, we come into your presence with thankful hearts. Pupurihin ka namin, Lord, with all our might. Hallelujah. Our mind and body will praise you, O God. Hallelujah. We glorify your name.
nagbibigay direksyon sa aming mga buhay. Hallelujah. I'm lost without you. I'm lost without you. We surrender, Lord. I'm lost without you. I'm lost without you. I'm lost without you. So God, we need you. Lamang aming inaasam-asam ang iyong presensya, ang iyong pagkilos. Holy Spirit, we welcome you in this place, O God. Be our light. Ikaw ang maging guide namin. In our worship, you will be the focus. You will be the center of our worship, O God. At ang lahat ng mga anak, Panginoon, we declare na sila, Panginoon, ay mararamdaman ang iyong pagkilos, maririnig ang iyong boses, mararamdaman ang iyong pagyakap. Salamat, Panginoon, sa mighty presence mo in this place, O God. Patuloy ka na mag-glorify ng lahat ng iyong mga anak. Sa spirito at katotohanan, we will worship you, O God. Be lifted up. Hallelujah. Be lifted up, O God. Hallelujah. Sa iyo lahat ng glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Good morning po sa ating lahat. Hallelujah. Masarap magpuri sa Panginoon. Ngunit bago tayo pumalaot, atin muna pong batiin. I-welcome po ang bawat isa. Kumustahin? Oh
Christ is our Lord. Hallelujah. We come here into His presence in this sanctuary to praise the name of the Lord. Pupurihin natin ang God natin. Amen ba? Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Purihin natin ang ating Panginoong Jesus. Hallelujah. We glorify the name of God. Our God is here. Hallelujah. And His love endures forever. Our God is Binibigyan ka namin ng glory, for you are the one
espiritu at katotohanan. As we draw near to you, O God, mararamdaman at makikilala ka pa namin, Panginoon. And unto this day, Lord, hallelujah, makikita namin ikaw na mukhaan. Hallelujah. Holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. Holy, we cry, holy, hallelujah, God is here. We cry, holy, we cry, hallelujah, God is here. We cry, we cry, hallelujah, God is God is here, God is here, God is here, He is able. We draw near to see Jesus face to face. Hallelujah, God is here, God is here, God is here, He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. God is here, God is here, God is able. He is able. We draw near to see Jesus face to face. Oh, God is here, God is here, God is here. He is faithful. We draw near to see Jesus. Oh, Jesus, be revealed. Hey! Oh, yes, oh Lord. We lift you up. Pinapupurihan ka namin, oh God. Praise you, oh God. We give you glory. Hallelujah. We bless the name of the Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah, oh Lord. We praise you. Hallelujah. As we worship you, oh God. Hallelujah. Hallelujah. Nandun ang buong galak namin pagpupuri para sa inyo, O God. Lahat ng ito ay offerings of worship namin to the King of Kings, to the one who saved us. Hallelujah. Thank you, O Lord. Salamat, Panginoon, lagi sa iyong biyaya, sa iyong grasya at habag. Salamat, Panginoon. We draw near into your presence, O God. Patuloy namin, Panginoon, na sasaliksikin, Panginoon. Hallelujah. At hahanap-hanapin ang presensya mo, O God. Lalapit at lalapit kami sa iyo, O God. Hallelujah. Hallelujah. We praise you, O Lord. We give you glory
You're captivating my soul, and every day I do to love you more. Holy Spirit, come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. Come, Holy Spirit. Come, Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing, come in your power. I love you, Holy Spirit. You're captivating my soul, and every day I grow to love you more. I'm reaching for your heart. You hold my life in your hands, drawing me closer to you. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching.
Espiritu sa amin. Hallelujah. We worship you, O God. We glorify your name. Hallelujah. We draw near to you, O God. Hallelujah. 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 Holy Spirit. Hallelujah. Holy Spirit. I'll reach you for your heart. You hold my life in your hand. God, we surrender to you. Hallelujah. Renewed, nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. Yes, oh Lord, we welcome your presence in this place. Holy Spirit, touch our hearts, touch our lives, oh God. Oh, we bless your name. Hallelujah. We worship you in spirit and in truth. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I'm reaching for your heart. I feel your power in you. Nothing compares to this place where I can see you face to face. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. I worship you in spirit and in truth. This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, Sunday Service Online. Here, we get to worship God and listen to His Word together online. And though separated physically, we are still one as church. We are one in the body of Christ. So buckle up and get ready, because up next is the Word of God delivered to us by the CCFI SPB's founding pastor, Pastor Teresita D. Valentin. For more updates, please follow and like our Facebook page at facebook.com/ccfispb. You may also subscribe to our YouTube channel and be part of our growing community online. Enjoy the service and God bless. Ang atin pong lesson ngayon ay matatagpuan sa John chapter 16 verse 33. Tayo pong lahat ay tumayo. I have told you these things so that in me you may have peace. In this world you will have trouble, but take heart, I have overcome the world. Let's pray. Maraming salamat, Panginoon, sa inyong mga salita. Salamat, Ama, sapagkat ang inyong mga salita sa banal na kasulatan ay nagpapalakas sa amin, nagbibigay sa amin ng courage upang kami ay patuloy na maglingkod sa inyo at upang maunawaan namin, Panginoon, ang bawat anggulo na ipinaalam niyo sa amin habang kami ay nandito sa mundong ito na naghihintay sa inyo.
Pumalagitna ka, Panginoon, at kayo, Ama, maging guru namin. Salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Noong November 27, 1965, si Howard Rutledge ay nag-parachute sa kamay ng North Vietnamese nang sumabog ang kanyang airplane na pandigma dahil sa matinding aircraft fire. Ang kwento ng kanyang 7 taong pagkabilanggo ay naging tanyag pagkatapos na mailathala sa isang aklat na tinawag In the Presence of Mine Enemies. December 1, nang mahuli si Rutledge, ikinulong siya sa Heartbreak Hotel sa Hanoi. Ito po ang tawag doon sa hotel na isa sa mga kulungan. At doon ay inilarawan niya ang hirap, ang sakit sa loob ng bilangguan. Sabi pa niya, nang bumagsak yung pinto ng kandado, ay nakalawanging bakal, ay doon niya nadama yung lubos na kalungkutan na kahit kailan ay hindi pa niya nadadama. At bumalot sa kanya ang humiga sa malamig na semento, at pagkatapos ay doon lang siya paikot-ikot sa 6x6 na kanyang piitan, at ang amoy ng dumi ng tao ang nakakasunog sa kanyang nostril, ang wika niya. At merong daga daw na kasing laki ng maliit na pusa ang paikot-ikot doon sa kanyang higaan. At doon sa kisame, meron lang maliit na bintana at merong pangrehas. Kaya lungkot na lungkot siya, at ang nangyari sa kanyang pagtulog ay ginaw na ginaw po siya, at gutom, masakit ang katawan dahil sa mga namamagang kasukasuan, at ang mga kalamnan niya ay wari bagay nanginginig. Nag-iisa, nervyos na nervyos, at talunan, pagod, inip, na di makatulog. Walang cellphone, walang papel, walang lapis na magagamit siya. At sabi niya, di mo makikita ang pagsinag ng araw. Hindi ko nga alam kung ilang araw na ako sa kulungan. At ang hinihinga niya ay yung bulok na hangin na naandoon lamang sa paligid. At sinusubukan niya na hindi mawala ang kanyang ulirat dahil sa parang masisiraan siya ng bait dahil sa pangyayaring yun. Oo, ako ay kasama ninyo na nagsasaad na problems are a problem. Ang problema ay problema. At ang lahat sa atin ay dumadanas ng problema. Meron ba dito na walang problema? Very smooth ang buhay, na kahit konting problema ay wala? Wala. Lahat tayo ay nagkakaroon ng mga problema. Sana hindi natin daranasin ang mga suliraning ito. Kaya ngayong umaga, meron po tayong dalawang katugunan to why we have problems. Una, we live in a fallen world. Hindi po natin mababago yan. Nangyayari ang bagay na ito ng mga problema dahil merong purpose in the pain. Siyempre, pag may problema tayo, masakit sa loob, masakit sa puso, tayo ay lupaypay,
at para bagang wala sa sarili, lalo na kapag ang problema natin ay mabigat. So, bakit tayo nagkakaroon ng problema? Because we live in a fallen world. Makasalanan ng mundong ito at hindi tayo excuse na magkaroon ng mga ganitong bagay. Pangalawa, God can use them to change our lives into the image of His Son. Yun ang dalawang dahilan kung bakit tayo nagkakaroon ng mga problema sa ating buhay. At pag-aaralan natin ang 5 good reasons kung bakit nagkakaroon nga ng mga problema. Minsan, nagkakaroon ng mga katanungan sa ating isipan, mananampalataya naman ako, mabait naman ako, sumusunod naman ako sa mga utos ng Panginoon, nagbabasa ako ng Bible, pero bakit inaalaw ng God na ako ay magkaroon ng ganitong suliranin sa aking buhay? Bakit nangyayari ang mga evil things sa buhay ko na katulad ng nangyari kay Howard Rutledge? Bakit ganon? Bakit inaalaw ng Panginoon ng mga problema? Bakit inaalaw ng Panginoon na makulong ang isang mananampalataya? Bakit inaalaw ng Panginoon na magkaroon ng lubos na sakit at mga pangyayari sa buhay natin na ayaw natin? Bago matapos si Rutledge, alam po ninyo ang nangyari? Nakasulat siya ng isang aklat na tinatawag In the Presence of Mine Enemies. At doon ipinaliwanag niya at naunawaan ng buong madla kung bakit nangyayari ang mga bagay na ito. There is purpose in the pain. Bakit nagkakaroon tayo ng sakit, ng damdamin? Bakit hindi tayo makapaniwala na darating sa atin ang bagay na yon? Di ba minsan, pagka yung mahal natin sa buhay nagkakasakit, masasabi natin na, bakit ganun? Sana sa akin na lang ang sakit na yon dahil mahal na mahal natin ang ating anak, mahal na mahal ninyo ang inyong mga asawa, mahal na mahal ninyo ang inyong mga kapatid. Kaya nasasabi ninyo ang bagay na yon. Alam po ninyo, sa Genesis chapter 40, makikita natin doon si Joseph. Si Joseph na punong-puno ng suliranin. Si Joseph na merong matayog na pangarap sa buhay. Si Joseph na ang taas-taas ng kanyang dreams sa buhay. Pero dumanas siya ng lubos na problema. At doon niya na lang nalaman na merong purpose kapag merong pain. 11 years ang dumaan. Si Joseph po ay, alam natin, na ipinagbili sa Egypt ng kanyang mga kapatiran. Probably, nung mga panahong ito, siya ay 27, 28 years old at siya ay nagsiserve as the attaché to Potiphar, isang captain ng mga gwardya doon sa Potiphar court. At napaka-importante po sa isang Jewish man na magkaroon ng isang magandang pwesto sa government sa Egypt at that time. At ito po ay nangyari kay Joseph. Sa chapter 39 ng Genesis, ay mababasa po natin ang pangyayari kay Joseph na siya ay itinapon doon sa kulungan ng walang kasalanan. Ano ba ang ibinintang sa kanya? Ang asawa ni Potiphar ay nahumaling kay Joseph,
Potiphar na amo ni Joseph, na humaling kay Joseph dahil gwapo si Joseph, matalino, mamula-mula ang kutis, kaya siya ay nahumaling. Subalit, ang maganda doon, hindi nag-yield sa temptation si Joseph. Bagamat pinipilit siya ng asawa ni Potiphar. At dahil sa galit ng asawa ni Potiphar, nagsumbong siya sa kanyang asawa, kay Potiphar, at gumawa ng paraan si Potiphar para siya ay makulong doon sa royal prison. Ito pong istorya ni Joseph at ang mga circumstances na nangyari sa buhay niya ay nagsasuggest lamang ng 5 reasons why God allows problems in our lives. Malalaman po natin, hindi na tayo magtatanong sa sarili, Panginoon, wala naman akong kasalanan, sumusunod ako sa iyo, bakit ako may problema? Hindi ako karapat-dapat magkaroon ng problema. Pero bakit? Ang problema natin minsan, karamdaman sa ating mga katawan. Ang problema natin minsan, ang inyong pamilya, ang inyong asawa, o iba't ibang problema. Merong magagaang na problema at meron namang mabibigat na problema. Pero si Joseph, alam niya na kahit na andoon siya sa kalagitnaan ng mainit na suliranin, hindi siya pinabayaan ng Panginoon. Nakita niya ang kahabagan ng Panginoon. Nakita niya ang pag-aalaga niya, ang pag-aalaga ng God sa buhay niya. Doon sa kulungan ay nakita ni Joseph kung papaano ang pagkilos ng Panginoon. Kasi kung si Joseph ay sumama ang loob, sumuko, ayaw na niya, nung siya ay nasa prison, talagang walang mangyayari sa kanya. Pero dahil siya ay nagtiwala sa Panginoon, ano ang nangyari? Pinadala ng Panginoon ang isang lalaki na makikilala niya, magkakaroon sila, magiging kaibigan niya, at ultimately, magbibigay ng link para siya ay, para yung kanyang boyhood dreams, ang kanyang pangarap ay matupad sa pamamagitan nung kasama niya sa kulungan. At doon, iyon ang magiging link sa kanya para sa palasyo. Sinong makakaisip nun? Na kung hindi ako nakulong, hindi ko makikilala ang kaibigan kong ito, at hindi matutupad ang pangarap ko, at hindi mabibigyan daan ang buhay ko patungo sa palasyo, at hindi ako makakaalis dito sa kulungan. Di ba? Minsan, tayong lahat ay nasa kalagitnaan ng problema. Pero kung hindi tayo maingat na pagtanggap nito, pagsunod nito, hindi mangyayari ang plano ng Diyos sa buhay natin. Dahil si Joseph, hinayaan niya lang, hindi sumama ang kanyang loob, hindi siya nagmukmok, hindi niya sinumpa kung sino-sino, kung hindi, nagtiwala pa rin siya sa Panginoon. Kaya yung plan ng Panginoon ay unti-unting nangyari sa buhay niya. At alam natin, ang plano ng Panginoon ay perfect. Amen? Hindi natin alam na nagpe-prepare ang God ng something greater sa buhay natin. Kaya, sa number 2, problems promote spiritual maturity. Kung i-rewind po natin ang buhay ni Joseph, malamang si Joseph ay masasabi natin na merong soft life as a child, at kaya natin nasabi yon dahil bilang
bata, as a young boy, hindi siya nagtatrabaho sa field, hindi siya nag-aalaga ng mga tupa sa labas na katulad ng kanyang mga kapatid. Nandun lang siya sa bahay ng kanyang tatay. At mahal na mahal siya ng tatay niya. At doon, ginawan pa siya ng isang coat na iba't iba ang kulay at inirigalo sa kanya. Kung titignan po natin ang buhay ni Joseph, parang siya ay isang paborito ng kanyang ama. Kaya parang, di ba pag nasa bahay ka lang, pag wala, parang soft ka, hindi katulad ng naaarawan, naiinitan, di ba? Nakakaroon ng mga muscle, napapawisan. Pero si Joseph ay hindi. Kailangan ng Panginoon na maging malakas, matatag si Joseph para ihanda ng God si Joseph na prime minister. Saan ka nakakita ng prime minister na lalambot-lambot? Kaya ang gusto ng Panginoon, maging matatag, maging unshaken si Joseph sa buhay niya, at gusto ng Panginoon ihanda si Joseph bilang prime minister at saka doon sa worldwide famine. Kinakailangan yung proseso sa buhay ni Joseph ay maging matatag. Kaya nga, ang mga awit na si David, ang sabi niya sa Psalms 105:17 and 18, kung saan ay minention ni David ang pangalan ni Joseph, ang sabi niya, and he sent a man before them, Joseph, sold as a slave. They bruised his feet with shackles. His neck was put in irons. Ito ang ito ang plano ng God para maging matatag siya. Ano ang sabi? Doon sa kulungan, pinangkaw ang mga paa ni Joseph ng isang bakal, ang sabi. At kinadena at pinapagkwintas siya ng tanikalang bakal. Kasi at that time, kapag nakukulong ka, iipit ang paa mo sa mga butas ng malaking bakal na dalawa, pagkatapos meron kang kwintas na bakal na dala-dala mo lagi. At sa pamamagitan nun, si Joseph ay naging matatag. Paglabas niya sa prison, siya ay punong-puno ng wisdom, punong-puno ng courage, punong-puno ng determination, at parang siya ay ipinanganak na born leader in Egypt. Dahil naging matatag siya, dahil sa mga problema. Amen. Tinanggap niya yon, hinarap niya, niyakap niya, at hindi siya tumakas. Hindi siya nagtampo sa Panginoon. Kaya sa Bible, sinasambit po dito na kapag meron tayong mga problemang ito ay, anong sabi? Nagpro-promote ng spiritual maturity natin. At kapag natapos na, yung problem yun, ay kaya pala ako nagkaroon ng problemang yun, di ba? Kaya pala, ito pala ang plano sa akin ng Panginoon. At ako ngayon ay hindi na naging katulad ng dati. Ako ngayon ay isang matatag na Kristiyano na katulad ni Joseph. Kaya kinakailangan paminsan-minsan na tayo ay maisalang sa pressure cooker. Pag tayo ay nakatakas na doon, nakalabas na sa pressure cooker, iba na, tumaas na ang level ng iyong pananampalataya. There is purpose in the pain. Alalahanin natin, Lord, ang sakit-sakit. May purpose ang God dyan. Sabihin nyo, may purpose ang God. May purpose ang God.
Hallelujah. Sa mga problema natin. Romans 5:3 hanggang 5, not only so, but also glory in our sufferings, because we know that suffering produces perseverance. Perseverance, character, and character, hope. And hope does not put us to shame because God's love has been poured out into our hearts through the Holy Spirit who has been given to us. Hebrews 12:11, no discipline seems pleasant at the time, but painful. Later on, however, it produces a harvest of righteousness and peace for those who have been trained by it. Amen. Pareho po ang sinasabi ng dalawang verses na ito. Kaya kapag daw tayo ay under pressure, kapag tayo ay nakasalang sa pressure cooker, whether iyon ay persecution, trial, problems, sickness, o anumang bagay na yon, inaalaw ng God po ito sa atin para lumakas yung ating physical, yung ating spiritual, at maging ready tayo sa lahat ng mga challenges sa buhay natin na dumadaan. Di ba? Minsan ang ganda-ganda ng iyong kalagayan sa trabaho, bigla na lang mawawala. Bakit? May purpose ang God. Amen? Kaya nga po, minsan, mag-iingat po tayo sa mga pag-a-advise natin at sa buhay natin na ito pala ay nasa process pala tayo para tayo ay i-rescue ng God. Alam po ninyo, bilang ina, siguro ganun din kayo, ina, ama, parang tayo ay rescuer, di ba? Gusto natin, pag may problema ang anak natin, ang apo natin, ang mga mahal natin sa buhay, nandun tayo, gawa natin ng paraan sa lahat ng makakaya natin. Di ba? Sa lahat ng magagawa natin. Ganon tayo nagpa-function bilang mga magulang. But suppose, ang nangyayaring ito ay katulad kay Ruben. Si Ruben na panganay na anak na kapatid ni Joseph. Panganay na anak ni Jacob. Nung si Joseph ay itinapon sa balon na walang tubig, itong panganay na anak na si Ruben, gusto niyang i-rescue yung kanyang kapatid. Kasi ang iniisip niya na kawawa naman ang tatay ko. Dahil mahal na mahal niya itong si Joseph, paborito, ano na lang ang sasabihin ko? Baka siya ay mamatay kapag nalaman niya ang nangyari kay Joseph. Kung yung plano ni Ruben ay nangyari, wala tayong mababasa sa Genesis na buhay ni Joseph kung papaano siya itinaas ng Panginoon pagkatapos na siya ay maisalang sa pressure cooker. Hindi makakapunta ng palasyo si Joseph. Hindi siya magiging kagamit-gamit para sa kanyang magulang dahil nagkaroon noon ng famine. Di ba? Kaya nga po, kapag tinatanggap natin yun, meron nga pong nagsabi sa akin, sabi niya, Pastora, ako ay masaya ngayon. Inaantay ko na dumating yung mga problema sa buhay ko. Sabi ko, teka. Huwag mong antayin na dumating yung problema sa buhay mo. Ano ang dapat gawin? Maging handa ka lang na ito ay harapin. At kung pwede, ilayo tayo, pero pag dumating yun, hindi nating tatakasan, hindi natin tatakbuhan, hindi tayo magwawala, hindi tayo, di ba yung iba nagpapakamatay pa o kung ano pa ang ginagawa niya. Pero, tandaan natin, Lord, sabihin natin, pag dumating ang bagay na ito, ano po ang plano nyo sa buhay ko? Sana
sa pamamagitan nitong hinaharap kong ito ay mapagtagumpayan ko at ma-rescue ako sa lahat ng mga bagay na ito at maganap ang kalooban po ninyo sa buhay ko. Kaya nga po, kadalasan, yung mga problemang dumarating sa buhay natin ay may purpose ang God. Merong layunin ang God. At ang nangyari po, si Joseph sa pamamagitan noon, na-promote ang kanyang maturity. At siya ay bagay na maging prime minister ng Egypt at maging lingkod ng Panginoon. At ang kanyang magulang, ang kanyang mga kamag-anak, ay napapunta sa Egypt at nabuhay, nakaligtas sa lubos na famine. Pangatlo, they prove our integrity, na ang pagiging tapat natin sa Panginoon. Alam niyo si Joseph, hindi siya nagbago. Si Joseph ay siya pa rin si Joseph. Nung nandoon siya sa balon, inihulog siya, si Joseph pa rin siya. Nung nasa palasyo siya, si Joseph pa rin siya. Nung nasa prison siya, si Joseph pa rin siya. Hindi lumaki ang ulo niya, hindi niya nakalimutan ng Panginoon. Subalit, na-maintain niya yung integrity. Dahil naunawaan ni Joseph ang mga circumstances na nire-reveal sa kanya ng God, ito ay plano ng Panginoon. Alam po ninyo, pag dumadating ang mga suliraning ito, sabi nga po, ay parang nagiging bintana kung sino talaga tayo. Ulitin ko, pag dumarating ang mga problemang ito sa buhay natin, nagiging bintana ito ng kapwa natin upang makilala kung sino talaga tayo. Alam po ninyo, talagang naaalala ko ang nangyari noon, 2012 ba yun? Si Pastora Sharon ay nagkaroon ng breast cancer. Sinabi sa akin, nalaman ko, nasa New York po ako. Alam po ninyo, bilang ina, siyempre, hindi ka mapapalagay. Di ba? Parang gusto ko nang tumalon o lumipad. Kung may pakpak lang ako, papuntang Pilipinas. At hindi ko alam na yung 6 na kaibigan ko ay pinagmamasdan lang nila ako dahil nagsishare ako sa kanila. Pinagmamasdan lang nila ako kung ano ang magiging kilos ko. Iniisip nila, dahil nagsishare ako sa kanila, na yung mga problema, bigay nyo lang yan sa Panginoon, matatapos din yun. Tapos ako ang nagka-problema. Sabi nila, tignan nga natin kung anong gagawin ni Tess sa kanyang buhay. Alam po ninyo, sa kabila ng pagiging balisa, ang Panginoon ay nangusap sa akin. At ang sabi ng Panginoon, be still and see the salvation of the Lord. Amen. Kapag dumadating sa atin ng mga bagay na yon, be still and see the salvation of the Lord. Amen. Huwag tayong matakot. Huwag tayong mawala ng grace sa buhay natin. Para kapag pag nadapa ka, tayo with grace. Amen. Hindi, di ba? At nakita ng Panginoon ang pananampalataya at pananalig. Alam ko rin si Pastora Sharon, kahit nag-iisa siya dito, ay nananalig, nananampalataya at nakikipag-ugnayan din siya sa Panginoon. At ngayon, siya ay cancer-free. Amen. Praise the Lord. Amen. Ano ang purpose ng God? Para magamit tayo ng Panginoon na isang magandang testimony para doon sa mga may problema, sa mga nangangailangan. Magiging maayos, magiging with
power ang ating sharing sa kanila dahil naranasan natin. Amen? Naranasan natin. Mahirap kasi mag-share o mahirap mag-advise sa isang tao. Halimbawa, sabihin natin, kalma ka lang. Alam ko ang iyong pinagdadaanan. Naranasan ko rin yan. Na hindi mo naman nararanasan. Di ba? Mas maganda, naranasan mo at napagtagumpayan mo para sa ganun, pag nag-a-advise ka sa kanila, magiging with power. Di ba? With integrity. Meron tayong integrity o pagiging tapat sa Panginoon, anuman ang mangyari. Purihin ng Panginoon. At nakikita po natin ang mga tao, sabi nila, sa pamamagitan ng bitak ng iyong kaluluwa. Ang mga tao kasi, pagka alam na may problema ka, titignan ka niyan. Magiging magandang example ka sa kanila. Kaya kung ipakikita natin na with integrity, na kayang-kaya natin sa tulong ng Panginoon, ang mga suliraning ito, parang bagyo yan di ba? Ang bagyo, hindi naman laging nandyan. Natatapos din ang bagyo. Ang COVID, di ba? Natapos din. Sana wag nang bumalik. Amen. Kaya yung mga kalagayan natin sa buhay ngayon, kung kayo man ay down, matatapos din yan. At pag natapos yan, mas mataas ang level ng pananalig nyo sa Panginoon. And number 4, problems produce a sense of dependency. Genesis 39, 20, and 21. Joseph's master took him and put him in prison, the place where the king's prisoners were confined. But while Joseph was there in the prison, the Lord was with him. He showed him kindness and granted him favor in the eyes of the prison warder. Amen. Kung saan mapunta si Joseph, ang God ay nasa sa kanya. Nandun siya sa balon na itinapon, ang God nasa sa kanya. Nandun siya sa palasyo, nandun ang God sa kanya. Nandun siya sa prison, kasama niya ang Panginoon. Kaya huwag po tayong mawawalan ng tiwala o pag-asa. Kapag meron tayong suliranin at kailangan natin ng tulong ng Panginoon, nandyan lang siya. Amen? Minsan bumubulong siya sa iyo dahil sa masyado kang taranta, dahil nagwawala ka, hindi mo naririnig ang bulong ng God. Kaya nga, be still and know the salvation of the Lord. Ililigtas ka ng Panginoon pag dumating ang mga bagay na yon. Purihin ng Panginoon. Kung ito man ay family problems, marital problems, o kung ano man yan na gusto nating itawag, ang masasabi ko lang, Jesus Christ is enough. Hallelujah. Sabihin nga po natin, Jesus Christ is enough. Jesus Christ is enough. Jesus Christ is enough. Jesus Christ is enough. Amen. Totoo po yun. Siya ay sapat na. Wala na tayong hahanapin. Kumpleto na siya. Nandyan lang siya. Kung ano man ang problemang yan, financial problem lang o anuman, Jesus Christ is enough. Panglima, problems prepare our hearts for ministry. Ano, Pastora? Yes, problems prepare our hearts for ministry. Ulitin ko, they provide greater opportunities, they promote spiritual maturity, they prove our integrity, they produce a sense of dependency, and they prepare our hearts for ministry. Oo. Genesis chapter 40, 6 and 7. When Joseph came to them the next morning, he saw that they were dejected. So
he asked Pharaoh officials who were in custody with him in his master's house, "Why do you look so sad?" Ito po ay ang kinakausap ni Joseph dito, yung butler at saka yung baker. Bakit kayo malungkot? Tignan po natin. Si Joseph, punong-puno ng problema. Down na down siya. Pero nakita pa rin niya yung problema, concerned pa rin siya sa problema nung dalawang kasama niya sa kulungan. Di ba? Nagmi-minister pa rin siya. Bakit kayong malungkot? Ang sabi niya. Parang sinasabi niya, sabihin niyo sa akin at matutulungan ko kayo sa tulong ng Panginoon. Dahil ang kanilang mga mukha ay naghahaba at ang sabi, lupaypay na lupaypay ang dalawang ito. Dahil ang sabi ng dalawa, kasi na naginip kami. Yung panaginip namin, hindi namin alam kung ano yon. Kaya, naging magaling o naging magandang katulong si Joseph sa problema ng dalawang yon. Mga minamahal kong kapatid, kahit na tayo minsan ay may dinaraanan na mga suliranin sa buhay, handa pa rin tayong mag-minister sa kapwa natin. Amen? Hindi tayo kakikitaan ng kahinaan ng pananalig at pananampalataya. Alam ninyo, kapag nakita nila na ikaw ay patuloy na nananalig sa Panginoon, malakas, hindi naapektuhan ng iyong pananampalataya, pati sila mahahawa sa iyo. Pati sila magtitiwala sa Diyos. Pero kapag nakita nila na tayo ay nalungkot, naglukmok, sumuko sa buhay, sasabihin nila, ganun ba ang Diyos mo? Subalit alam natin na ang ating Diyos ay buhay at handang tumulong, handang tumugon sa lahat ng ating mga suliranin. Amen! Hallelujah! Praise the Lord! Sensitive pa rin siya si Joseph, at nandun pa rin ang pagmamahal niya. Nandun pa rin na siya ay sympathetic. Handa siyang tumulong. Alam niya na gagamitin siya. Siya yung nag-initiate ng conversation. Siya yung nag-minister sa mga prisoners na ito at nakatulong sa kanya. Amen. Kaya sinasabi sa banal na kasulatan, sa 2 Corinthians chapter 1 verse 4, who comfort us in all our troubles, so that we can comfort those in any trouble with the comfort we ourselves receive from God. Iko-comfort natin sila sa pamamagitan ng comfort na ibinigay sa atin ng Panginoon, at yung comfort na ibinigay sa atin ng Panginoon, may sasalin natin sa kanila, at sila ay matutulungan natin sa pamamagitan ng pagtitiwala sa Panginoon. Ang sabi nga po, walang ministry, there is no ministry to the sufferer like the sufferer's ministry to others. Kapag ako ay nag-suffer, mas effective yung advice ko doon sa mga nagsasuffer. Glory to God. Hallelujah. At ang sabi nga, dapat ma-identify natin yung mga sufferings na nangyayari sa buhay natin. Hebrews chapter 2 verse 17, for this reason, He had to be made like them, fully human in every way, in order that He might become a merciful and faithful high priest in service to God, and that He might make atonement for the sins of the people. Siya nga, na walang kasalanan, ay nag-suffer, nagkaroon ng experience
ng lubos na suffering. Kaya makapag-identify siya sa suffering na dinaranas natin. Kaya wag daw po tayong magiging masosurprise. Sabi sa 1 Peter, wag tayong masosurprise pag dumarating ang mga bagay na ito, sapagkat ang pananalig natin sa Panginoon ay unshaken. Ang pananalig natin sa Panginoon ay nakatayo tayo sa bato ng matibay at matatag. Kaya kapag tayo po ay nagka-cancel sa kanila, nalalaman nila na talagang na-experience natin, naranasan natin ang bagay na iyon. Kaya si Joseph, siya ay nagsiserve pa rin. Mga minamahal na kapatid, kahit na tayo ay merong suliranin, patuloy tayong magsiserve sa ating kapatiran, patuloy tayong magsiserve sa ating mga kapitbahay, patuloy tayong magmi-minister sa lahat sa kanila. Sabi nga po, there is purpose in the pain. Purihin ng Panginoon. Paano tayo magdi-deal sa mga bagay na ito pag dumarating? Bago ako magtapos, what should be our attitude kapag dumarating ang bagay na ito? Don't quit. Don't give in. Don't let the problem overwhelm you. Amen? Basta maging matatag lang tayo sa tulong ng Panginoon. Hindi lamang tayo laging nakayuko, although kailangan yon, nananalangin, kailangan din po ang mag-trust tayo sa Panginoon na ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay unshaken, mapananaligan, hindi nagbabago, wala siyang katulad. Purihin ng Panginoon. Some of them, merong mga problemang mas bitter kaysa sa mga naranasan natin. Subalit, ang good news sa bagay na yon, ang mabuting balita sa bagay na yon, God is up to something. Makikita natin ang pagliligtas ng Panginoon. At nandun naman ang kanyang pangako eh. Di ba sabi niya, He will never leave you nor forsake you, whatever situation you're in. Hindi kanya papabayaan. Nasa sa inyo ang Panginoon. Siya ay laging nakaalalay sa bawat isa sa atin. And you will come out better if you don't come out bitter. Purihin ng Panginoon. Alalahanin natin, ang sabi ko kanina, embrace natin ang mga nangyayari sa buhay natin, maging matatag tayo. Isang gabi, merong isang sunog sa isang tahanan. At doon, yung isang bata na naiwan sa bahay ay napatakbo sa bubong dahil ang lakas na ng sunog. At yung kanyang ama nandun sa ground. At ang sabi ng kanyang ama, sumisigaw ang kanyang ama, sabi niya, tumalong ka. Jump, I'll catch you. At yung bata ay natatakot. Sabi ng bata, wala akong makita kung hindi maitim, kadiliman, apoy, wala akong makita. Daddy, hindi kita makita. Subalit, ang sabi ng daddy niya, but I can see you, and that's all that matters. Nakikita kita, at iyon ay sapat na. Talon, ang sabi ng ama. At ikaw ay aking sasaluhin. Mga kapatid, kapag wala na tayong mapuntahan, kapag ang tingin natin ay puro usok, puro apoy, madilim, tumalon tayo sa bisig ng ating Panginoon. At siya ay nag-iintay lamang doon. Purihin ng Panginoon. Hallelujah! Glory to God! Hallelujah! Sabi niya, come unto me, all ye that are labor and
heavy laden, and I will give you rest. Yung rest na sinasabi doon ng Panginoon ay spiritual at physical. Kapag ka hindi mo pa kilala ang Panginoon, hindi mo alam kung paano manalig sa Panginoon, lumapit ka sa Kanya, tumakbo ka, tumalong ka sa Kanyang bisig, at ikaw ay makakaranas ng kapayapaan. At kung ikaw naman ay may problema physically, o may karamdaman ka, o anumang suliranin, tumalong ka lang sa kamay ng Panginoon at makakatagpo ka ng kapayapaan. Purihin ng Panginoon sapagkat siya ang kapayapaan. Glory to God. Hallelujah. Glory to God. Last verse. Ang sabi, those who trust in the Lord, Psalms 125, 1 hanggang 5, those who trust in the Lord are unshakable, as unmovable as mighty Mount Zion. Just as the mountain top surrounds Jerusalem, so the Lord's wrap around presence surround His people, protecting them now and forever. Hallelujah! Puprotektahan ka ng Panginoon, hindi lang ngayon, hindi lang bukas, now and forever. Glory to God! Yun ang ating Diyos. Siya ay buhay. Sabi pa nga niya, I'll go and prepare a house for you, a mansion for you. Ang ibig sabihin, siya ay bumalik sa langit upang i-prepare niya yung ating tunay na tahanan doon, at doon sa tunay na tahanan na piniprepare ng God ay wala ng karamdaman, wala ng heartache, wala ng iyakan, at doon ang iyong buhay ay magiging maligaya. Bakit? Wala ng sorrow, wala ng pain. Yung mga naranasan natin dito ay magiging wala, at ito ay magiging gone forever. At tayo ay magsasaya sa piling ng Panginoon habang panahon. Hallelujah! Glory to Jesus! Purihin ng Panginoon. At doon sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoon, ngayon ang panahon upang tanggapin niyo siya. Ngayon ang panahon upang lumapit kayo sa Panginoon, humingi ng tawad upang kayo ay makaranas ng kapayapaan, ng katagumpayan sa buhay. At mga kapatid, alalahanin naman natin na anuman daranasin nyo, dinaranas nyo, nandyan lang ang Panginoon sa tabi nyo, handang tumulong. Tumalon tayo sa Kanyang bisig. Hallelujah. Tayo manalangin. Dakilang Ama sa langit, maraming salamat at kami ay na-born again. Maraming salamat, Panginoon, sapagkat ang mga kapatid kong ito, Panginoon, ay patuloy na inaalalayan ninyo, patuloy na tinutulungan ninyo, pinoprotektahan ninyo. Salamat, Ama, sapagkat kayo na aming Diyos ay mapananaligan, maaasahan. Kaya, Ama, sa mga sandaling ito, anuman ang kalagayan nila sa kanilang buhay, hipuin niyo sila, Ama, at ipagkaloob niyo sa kanila ang kanilang mga pangangailangan. Kung nangangailangan sila ng kagalingan sa kanilang pangangatawan, pagalingin niyo po, Panginoon, sa pangalan ni Jesus sa mga sandaling ito. Kung sila man, Panginoon, ay may problema financially, o Diyos, kayo ang may-ari ng lahat ng bangko. Tulungan niyo sila, Panginoon, ang inyong kalooban ng masunod. Turuan niyo sila ng mga pamamaraan, Ama, upang ang kanilang problemang ito financially ay matupad. At Panginoon, kung sila man, Panginoon, ay nangangailangan ng kaligtasan, ang inyong presensya, ang inyong pagliligtas, na umaapaw, Panginoon, ang ipagkaloob po ninyo sa kanila. Maraming salamat, O Diyos, sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Naman po tayo ay nasa bahagi ng pagbibigay, kung saan po ito ay kinapapalooban ng pagbabalik ng ating ikapo, pagbibigay ng ating mga kaloob sa Panginoon, at yung ating pakikibahagi sa ating pong building fund. Ano po? So bago po ako simulan yung i-share ko,
Gusto ko po muna kayong kumustahin. Kumusta po yung ating pagbibigay? Ito ba ay nagdudulot sa atin ng kagalakan at kapayapaan? Yan, tayong lahat ay alam ko, tayong lahat, kapag tayo nakapagbigay, kahit hindi dito sa church, kahit sa ating kapwa nangangailangan, ay iba talaga yung ating pakiramdam. Ano po? Masaya tayo at saka merong kapayapaan. Babasahin ko po yung sinasabi sa Malakay 3:10. Sabi dito, dalhin ninyo ng buong buo ang inyong mga ikasampung bahagi sa tahanan ng Diyos upang matugunan ang pangangailangan sa aking tahanan. Subukin ninyo ako sa bagay na ito kung hindi ko buksan ang mga bintana ng langit at ibuhos sa inyo ang masaganang pagpapala. Bukod sa kagalakan at sa kapayapaan, ano pa kaya yung sinasabi ng Panginoon na masaganang pagpapala na ating makakamit sa ating pagbibigay? So, tingnan po natin. Sabi dito, tithing is more than just a financial obligation. It is a spiritual practice that carries profound benefits. Yung sinasabi, profound benefits for our relationship with God and our daily lives. The following are key benefits of giving tithes that highlight its importance both spiritually and practically. Ang una po, sabi dito ay, it brings order to your life and finances. Babasahin ko po. Giving tithes involves setting aside a specific portion of your income for God, which helps establish discipline and financial priorities. By intentionally budgeting for tithing, you develop better money management habits, ensuring you allocate resources responsibly and align your spending with your values. This act creates a structure in your finances and encourages a sense of balance and accountability in how you handle your earnings. So yung sabi po dito ay, it brings order to your life and finances. Tapos sinabi dito, nagkakaroon daw po tayo ng disiplina. Alam po nating lahat, ang disiplina ay napakahalaga. Ito ay nagbibigay ng order sa ating mga buhay. Ano po? So, kung meron tayong disiplina sa pamamahala ng ating mga salapi, tiyak magkakaroon po ng order yung ating buhay, kaayusan, at yung ating mga pananalapi. Ang pangalawa, it demonstrates that God has found a place in your life. Tithing is a tangible way to show that God holds a significant place in your heart and life. By giving back a portion of what you earn, you acknowledge God as the provider of all your blessing. It reflects your commitment to honoring Him and prioritizing your relationship with Him above material possessions. It's a way of putting faith into action and demonstrating your trust in God's provision. So yon, demonstrate that God has found a place in your heart. So tayo pong mga anak ng Panginoon, napakahalaga na meron tayong, nasa ating puso yung Panginoon, merong special na lugar ang Panginoon sa ating puso, sa ating mga buhay. Kung ganon, siyempre, i-honor natin siya at kung ano yung hilingin niya sa atin, ano yung mga command niya sa atin, susundin natin. Ano po? So yon. Pangatlo, 4 lang po ito. Pangatlo, it stretches your faith. Stretches yung, yung pinabanat, pinapalawak, ganon. Tithing requires trusting God to meet your needs, even when giving may seem challenging or sacrificial. Di ka po? Minsan, lalo pag maliit lang yung ating kinikita, parang ang hirap magbigay, paano ko ibabudget yung aking pera? Ganon, challenging and sacrificial. By faithfully giving, you step out of your comfort zone and depend on God's promises to provide for you. This act of faith strengthens your spiritual growth as it teaches you to rely less on your own understanding and more on God's faithfulness. Yung lumalawak. Tayo ang pangangailangan naman natin, hindi isa lang, hindi dalawa lang, marami. Kung konti lang yung ating kinikita, sabihin natin, paano yun? Paano? Pero nandun yung pananampalataya natin sa Panginoon, nandun yung pagsunod. So, makikita natin na, ang Panginoon pala, lahat ng bahagi ng buhay ko, kaya niyang pamahanihalaan. Tayo mamamangha sa mga gagawin ng Panginoon sa ating buhay. Number 4, at ito po yung last, it reminds you that you are not in control,
but God is. Tithing is an acknowledgement that everything you have ultimately belongs to God. Wala tayong pag-aari. It humbles you by reminding you that you are steward, not the owner of your resources. This practice shifts your focus away from self-reliance to trusting God as the one who is in control of your life and future. It fosters a sense of surrender, reinforcing that His plans and provision surpass your own effort. It fosters a sense of surrender. Wala tayong magagawa, wala tayong control. Kahit anong gawin natin, ganito lang ang pera ko, ganito. Pero ang Diyos ay merong magagawa. Kaya na niyang i-control, kaya niyang pagkasyahin. Basta sumunod lang tayo sa Kanya at magtiwala. Yun lang naman ang hinihingi ng Panginoon sa atin. Ipagtiwala natin sa Kanya yung lahat-lahat. So yun. So alam ko marami pa pang mga pagpapalang nararanasan natin na hindi natin nabanggit ngayon. Yung sinasabing, ano yung sabi sa Malakay? Yung masaganang pagpapala. Ano po, maraming masagana ang pagpapala sa atin ng Panginoon. At yun ay sa araw-araw nating pagsunod sa Kanya, mararanasan natin yon. Makikilala natin ng lubos-lubusan ng ating Panginoon. So yon. So paalaala po sa ating pagbibigay doon po sa mga bago pa, meron po tayong sobre, 2 po yon. Nandyan po sa likod ng mga upuan. Yun po ay, yung pong brown ay para sa ating mga tithes and offering. Maaari po nating lagyan ng pangalan at kung magkano. Tapos yung puti naman po ay dun sa ating building fund. So tayo po ay magbigay. Hallelujah. Tayo po'y manalangin. Panginoon namin Diyos, maraming pong salamat sa patuloy mong katapatan sa aming mga buhay. Salamat po, O God, na
pinapaalalahanan mo kami lagi na ang lahat ng bagay ay mula sa iyo, Panginoon. Wala kaming pag-aari, Panginoon. At Lord, salamat, Panginoon, sapagkat pinagkatiwalaan mo kami ng mga salaping ito, Panginoon, ng mga tinatangkilik namin, Panginoon. Maraming pong salamat. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo po kaming turuan sa gawain ito. Mahalin namin, Panginoon, ang gawain ito, Panginoon. At patuloy kami maging kabahagi, Panginoon, sa iyong banal na gawain, O God. Panginoon, dalangin ko po ang iyong mga anak na maghahawak ng mga salaping ito. Bigyan mo ng karunungan at patuloy mo silang ingatan, O God. At Panginoon, ang iyong mga anak, Panginoon, narito ngayon, Panginoon, inyo po silang pagkalooban ng malulusog na pangangatawan, O God. Makatungo lagi, Panginoon, sa kanilang mga hanap buhay, O God. Matugunan ang kanilang mga pangangailangang personal, Panginoon, mga pamilya nila, Panginoon, at maging kabahaging patuloy, O God, sa gawain ito, O God. Maraming pong salamat, O Diyos, at ibinabalik namin sa iyo ang pinakamataas na papuri, pasasalamat sa tanging pangalan ni Jesus na aming Panginoon at tagapagligtas. Amen. Palakpakan po natin ang Lord para po sa buhay ng ating mga bata. Sabi po sa Bible, sabi ni Jesus, "Let the little children come to me." Hayaan niyo ang mga bata na lumapit sa akin. At yan po ang ministry na dapat ang church ay mayroon. Ang dalhin ang mga bata papunta sa paanan ng ating Lord Jesus Christ. At hindi lamang po yun ang ginagawa ng ating church. Mismong si Jesus Christ, dinadala po natin sa mga bata. Kaya po, ang atin pong ministry po ay talagang hanggang sa mga maliliit na mga bata ay inaabot po natin kahit po sa labas ng ating church. Marami na po tayo mga Bible studies and mga parang church na rin po yung dami. Actually po, sa iba-ibang mga lugar, hinahandle po ng ating ilan sa mga volunteers and ministers ang mga maliliit na mga bata. At ito po ay responsibility natin na sa mga batang ito ay maipakilala natin si Jesus Christ. Lalo na ngayon na pag tinignan niyo po ang mundo, talagang ang daming mga bagay na kinakailangan natin protektahan ng mga bata. Amen? Sa media pa lang, sa TV, sa internet, kinakailangan ingatan sila. At kahit sa mga tao sa paligid nila, ang mga bata ngayon, pagka tinignan niyo ang mga buhay nila, they're already experiencing a lot of traumas. Kaya po sa church, mahalaga po na dalahin natin ang ating mga anak. Mahalaga po na maipakilala natin si Jesus Christ at ma-introduce po sa kaliitang edad nila ay makita na nila ang kabutihan ng Diyos. Amen? Kaya po ngayon po, ang ating maiibigay ay panalangin, maipag-pray po natin ang mga batang ito na sila ay ingatan ng Panginoon at ang kanilang future ay secured na kay Jesus Christ. Amen? Atin pong ipag-pray ang mga batang ito. Kids, paano nga tayo manalangin? Father God, salamat Panginoon sa iyong pag-ibig, Panginoon, sa mga batang ito, O God. Lord, alam namin, O God, na mahal niyo sila po. At ang iyo pong purpose, O God, ay patuloy na mahayag sa kanilang mga buhay, O God. Lord, dalangin namin ay patuloy na kumilos ka sa kanilang kaliitan, sa kanilang murang edad, O God, ay marami ka nang kayang gawin, O God, sa buhay nila, O God. At alam namin, O God, na marami kang miracles na ipapakita sa mga batang ito, O God. Lord, we pray, O God, na patuloy niyo silang ingatan, O God. Protektahan sa anumang gawa ng mundo, anumang gawa ng kaaway sa kanilang mga buhay. Ilayo niyo po sila sa anumang mga sakit at karamdaman. Ilayo niyo po sila sa pain at traumas na ibinabato sa kanila ng mundo. Ilayo niyo po sila sa mga maling katuruan na itinuturo ng mga makakamundo, O God. Lord, at ang dalangin namin ay sila po ay manatili, O God, sa iyong salita, O God. Lord, I pray, O God, na maging equip, O God, ang church, O God, ang mga teachers, O God, ang mga leaders ng church, O God, para, Lord, i-prepare ang mga batang ito at ituro sa kanila ang salita mo, Panginoon. Nang sa gayon, maging matibay ang kanilang foundation, O God, na kahit sila ay bata, alam na nila kung ano ang tama at mali. Na kahit anong ini-introduce ng mundo na kasinungalingan, O God, ang pinangahawakan nila ay ang pag-ibig mo, Panginoong Jesus. Lord, we pray na patuloy na maging
matatag ang kanilang pananampalataya, na alam na nila kung saan sila lalapit kapag sila ay nalulungkot, kapag sila ay natatakot, kapag sila ay nangangamba, alam nila na mayroong Diyos na magbibigay sa kanila ng kalakasan. Lord, alam nila na mayroong victory na nagmumula sa iyo, O God. At alam nila ang prinsipyo nila na nagmumula sa salita mo, Panginoon. Lord, dalangin namin na maging matatag ang mga batang ito, hindi lamang po physically, O God, but Lord, magiging matatag sila mentally, emotionally, at higit sa lahat, spiritually, O God. Na Lord, sa kanilang murang edad, O God, magiging pagpapala sila sa kanilang school, sa kanilang community, O God, at saan man mo sila dalhin, O God. Lord, ang kanilang pag-aaral, O God, ay huwag niyo pong hayaang masira, mahadlangan, Lord, at ilayo mo sila sa mga trauma, sa mga tao na gusto silang saktan, mga tao na gusto silang ipahiya, mga tao na sila ay tinetreat, O God. Lord, I pray, O God, na sila po ay inyo pong pagpapalain na ang future nila, O God, ay nasa sayo at hawak mo, Panginoon. Kaya, Lord, ang mga batang ito ay magiging victorious, O God, sa kanilang paglaki, O God. Lord, alam namin, O God, na malaya silang mga ngarap dahil alam nila na ang Diyos nila ay unlimited, God. At Lord, sila ay magkakaroon ng faith na unshaken at kailanman hindi matitinag, O God. Salamat, Panginoon, sa katagumpayan ng mga batang ito ay magiging worship leaders, mga pastors, missionaries, O God. Mga tao na magdadala ng mga salita mo saan man sa mga lugar sa mundong ito, O God. At Lord, sila po ay magiging successful, O God, sa larangan, hindi lamang po sa larangan ng paglilingkod sa church, O God, pati po sa kanilang mga pipiliing career sa future, O God. Sila po ay mga magiging great leaders of this nation, O God, na nagtitiwala at nananalig sa iyo, Panginoon. Lord, pagkalooban niyo po ng strength, knowledge, and wisdom, dependence, O God, sa salita mo, Panginoon, at kasipagan na mag-aral ng salita mo ang mga teachers, O God, nila. Lord, wag niyo pong hayaan na hindi nila bigyang pahalaga ang mga batang ito dahil, Lord, ganun mo na lamang ang pagpapahalaga sa kanila. Kaya, Lord, salamat sa puso ng mga teachers namin na laging handang maglingkod, na laging handang mag-sacrifice, O God, anumang oras, anumang panahon, O God, na laging nariyan at palaging binibigay ang kanilang 100%, O God. Lord, itong ministry na ito, Panginoon, ay isang pagpapala. Kaya, Lord, ibibigay namin ang aming 100%, O God, as our worship, O God, at sign, Panginoon, ng aming pag-ibig sa iyo, Panginoon. Salamat, Lord. Marami pa pong maaabot ang ministry ng kids, O God. Hindi lamang po dito sa loob ng church, pati po yung mga bata na naaabot na po sa labas ng church. Sa Palsahingin, sa Santa Clara, sa Tramo, sa Agbay Road, O God, at saan man, Panginoon, ang mga opportunities na bubuksan mo, Panginoon, ang mga bata na matatouch ng mga teachers, ang mga volunteers, O God, namin, O God, ay patuloy-patuloy na magpapatuloy, Panginoon, lalago, mamumunga, Panginoon, at magiging pagpapala sa kanilang mga pamilya, schools, community, Panginoon, at saan mo man sila dalhin, Panginoon. Salamat, Lord, sa magandang future, O God. Salamat sa pag-ibig mo, Panginoon. Salamat, Lord, dahil walang hanggan ang iyong awa at habag, Panginoon. Sa inyo po namin ibinabalik ang papuri, pasalamat at pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God! Isang malakas na palakpak sa ating Diyos. Praise God!
sa ating God. Unshaken din ang ating mga papuri para sa ating Lord. Amen. Hallelujah. We will declare and always declare that Jesus is our God. Here I am, I've come to find you. Here I am, see your grace. To bring to you one offering, I have to ask myself one thing: how can I do anything but praise? I praise you. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. Thank you, Lord. We want to praise you. Here I am, I've come to thank you. Here I am, a life you changed. Because you gave your life for me, you crucified your son for me. How can I do anything but praise? Give him praise. Hallelujah. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. Praise you, oh Lord. Here I am. Here I am. Come to thank you. Here I am, a life you changed. Because you gave your life for me, you crucified your son for me. How can I do anything but praise? Praise the Lord. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. You are God, you are Lord, you are all I'm living for. You are King of everything. I want my life to praise you. I want my life to praise you. I want my life to praise you. Ikaw na aming Creator, ang aming Diyos na sinasamba, ang aming Panginoon na siyang aming tagapagligtas. Ikaw ang hari ng buhay namin. At ang buong buhay namin ito, Panginoon, ay para sa iyo. Pupurihin ka namin, dadakilain ka namin. Hindi kami magsasawa, Panginoon, na papurihan ka sa lahat ng sandali ng aming mga buhay. Alam namin, Panginoon, na sa daigdig na ito, maraming mga pagsubok, maraming mga problema, merong mga sakit, merong mga karamdaman, may mga nangyayari sa amin na hindi kami nagtatagumpay. Pero isang bagay ang sigurado namin, Panginoon, ikaw na Diyos namin ay hindi kailanman mang-iiwan. Kasama ka namin, Panginoon, at hindi mo kami pababayaan. Ikaw na aming Panginoon, meron kang patuloy na ginagawa sa buhay namin.
At alam namin, Panginoon, ang mga pagsubok, problema na ito, mga suliranin na ito, mga circumstances na ito, na hindi ganong kagaganda sa tingin namin, meron kang ginagawa, O Diyos. Inaalam mo ang lahat ng ito para sa ikabubuti namin. Inaalam mo ang lahat ng ito para lalo kaming maging malapit sa iyo. Inaalam mo ang lahat ng ito para lalo kaming maging rooted sa pananampalataya namin sa iyo. At sa ganung paraan, Panginoon, mananatili kaming matatag, unshaken sa kabila ng mga problema, O God. Dahil ikaw ang kasama namin. Salamat, Panginoon. Papupurihan ka namin, dadakilain ka namin sapagkat tunay nga po na napakabuti mo. Napakadakila mo, Panginoon. Ikaw na Diyos namin ang gumagawa ng himala. Ikaw na Diyos namin ang tumutugon ng aming mga problema, ng aming mga suliranin, ng lahat ng aming mga panalangin, Panginoon. Sa tuwing kami lalapit sa iyo, nararamdaman namin, Panginoon, ang iyong pagyakap, ang kalakasan na nanggagaling sa iyo, O Diyos. Kaya purihin ka, dakilain ka sa buong buhay namin, Panginoon. Na lahat ng lalabas sa aming mga bibig, lahat ng aming mga kinikilos, inuugali namin, Panginoon, tunay nga po na binabago mo kami from glory to glory. At darating ang araw, Panginoon, ang lahat ng mga sasambitin lamang ng bibig na ito ay para sa kapurihan mo na aming Panginoon. Salamat, O Diyos, sa babae na iyong ginamit sa oras na ito. Salamat, Panginoon, sa patuloy na anointing, courage sa pag-speak para sa iyo, Panginoon. Salamat sa patuloy mong paggamit sa Kanya para sa ikaluluwalhati ng iyong banal na pangalan. At dalangin namin, Panginoon, pagkaloob mo sa Kanya lahat ng Kanyang mga heart's desire. Ikaw ang patuloy na magpalakas sa Kanya, kagalingan sa Kanyang mga sakit at karamdaman, at patuloy mong gamitin si Pastora Tessie sa ikaluluwalhati ng iyong banal na pangalan saan man siya naroroon, O God. At sa iyong mga anak na ginamit mo rin, Panginoon, para manguna sa awitan, para tumugtog, para mag-exhort, para sa lahat ng tumayo dito sa stage, Panginoon, maging yung mga ginamit mo behind the cameras, O God. Pati sa mga teachers na nagtuturo doon sa likod, O Diyos, alam namin na ang pagpapala ay pagkakaloob mo sa kanila. Maging ang mga anak mo na umattend sa umagang ito, pagkaloob mo sa kanilang mga heart's desire. Ibigay mo sa kanila, Panginoon, ang lahat ng kanilang mga pinapanalangin. Pagalingin mo sila sa lahat ng kanilang mga sakit at karamdaman. At ikaw, Panginoon, ang patuloy na makita sa kanilang buhay. Dalangin namin, Panginoon, ang patuloy nilang pagtanggap sa iyo bilang sarili nilang Diyos at tagapagligtas. At pagpalain mo sila sa lahat ng sandali, O God. Mga kapatid, taas natin ang ating mga kamay at anuman ang mga kahilingan mo, heart's desire mo, kagalingan sa iyong mga sakit at karamdaman, mga problema na nais mong ilapit sa Panginoon, ito ang oras para ilapit mo yan sa Kanya. Nakikinig siya. Church, may the Word of God dwell in you richly, teaching and admonishing one another in all wisdom, singing psalms and hymns and spiritual songs with thankfulness in your heart to God. And whatever you do, in word or deed, do everything in the name of our Lord Jesus Christ, giving thanks to God the Father through Him. And may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of the Father, and the communion of the Holy Spirit be upon God's people. And all of us will say,